Publiko ngayong araw ni Senator Risa Hontiveros ang kopya ng kanyang State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Ang sinasabi ng batas, pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon, magdeklara ka kung magkanong pera mo sa bangko. Hindi ba gini-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre? Para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag Enero, i-deposit nila uli. Nasa 19.8 million pesos ang kabuoang assets ni Hontiveros hanggang nitong Disyembre. Palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa SALN. Lahat ng pag-ari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-ari, nilalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. Sarado na raw ang kontrobersyal na bank account ni Senador Antonio Trillanes sa Singapore nito lamang Setyembre 8 o ilang araw bago ito pumirma ng waiver at magsama ng mga reporter sa nasabing bansa para patunayan daw na wala siyang account dito. Termination of rin ng dokumento ang presidente na aabot sa halos 200,000 Singapore dollar ang nailipat sa isang Fabian Go mula sa isineradong account ng senador. Ipinakita rin ng Pangulo kung saan nanggaling ang mga pera at kung magkano ang mga pumasok sa account ni Trillanes. Inisa-isa rin ng Pangulo kung saan naman inilipat ng senador ang kanyang mga pera bukod kay Fabian Go. O di wala nga naman silang pag-ari dahil lahat linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas ay inspeksyonin pati yan, yung mga malapit sa kanila, di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. That is the problem with this country. We're all for honest government and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. We wrote a letter basically asking the Ombudsman to investigate particularly that matter of the dollar accounts. Anybody of you bother to find out why we have a Currency Deposit Act? Dahil gusto natin na paratingin ang foreign investment at walang foreign investor. I promise you na darating kung merong bayan na may batas pala na lahat ng dolyar mo, ideklara mo. Walang darating maski isa. That is the purpose of that law. If that is the case, then let us all just put our assets in dollars and know the purpose of the SALN will be